Pumasok dito sa B-Mobile is nagtitinda po ako ng mga merienda sa Kapitolyo, sa palengke. So naglalako po ako ng merienda sa umaga, and then sa paggabi naman po is nagtitinda po ako ng balot. Si Kuya Rodel po yung nag-invite sa akin na sabi niya, ba't hindi mo try ito kasi sayang yung ginagawa mo kasi potential ka, sabi niya sa akin. So imbis na maglako-lako ka ng ganyan, sabi niya sa akin, ba't hindi mo itry to, sabi niya sa akin, kasi sayang yung panahon. So gusto kitang tulungan, sabi niya sa akin. Sabi ko naman, o sige, pag-iisipan ko, sabi ko gano'n. So hindi kagad ako nag-join, siguro after 3 months. So nag-ipon po ako ng pera para makapag-join ako sa B-Mobile. First week ko po sa B-Mobile, actually wala po akong ginawa eh. At span of 3 months po, wala po akong ginawa, kundi po nasa bahay lang. So, si Kuya Rodel po, sabi niya sa akin, Tol, punta ka ng office para attend ka ng presentation. So, ang ginagawa ko po, sabi ko, busy ako, tsaka na lang. Pero ang ginagawa ko lang po sa bahay is nanonood ng TV. So, that time po, sabi ni Kuya Rodel sa akin, pwede ka ba pamit ko sa'yo si Amiel? So, nag-meet po, sumama po ako, nag-dinner po kami. So, na-meet ko si Sir Amiel Calilong sa Bubusok. So, that time, sabi ko, nung na-meet ko si Amiel, sabi ko, bakit pinakita niya yung mga check-in niya? So, pinakita yung check niya. Then, sabi ko, medyo ano pa nga ako noon eh, medyo tawag doon, medyo mayabang pa nga ako kasi meron akong previous na company na sinalihan. Bakit siya? Kaya niya. Bakit ako hindi ko kaya? So, siya po, okay, mas bata po sa akin, ba't na kaya niya, ako pa kaya? Hindi po ako nasira ng loob kasi alam ko sa sarili ko na totoo ang negosyo. Dati, hirap na hirap po ako sa pera. So, almost, ang dami kong utang. Siguro sa kamay ko na to, hindi mo mabila kung sa Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, kung meron pa nga susunod na araw. Kung hindi po kay B-Mobile, wala po siguro ako ngayon. Actually kay Sir Amiel din. Kung hindi po kasi sa kanya, wala po akong malaking grupo din na tinulungan niya ako. So, nung buntis po ako, at least siya po yung nagpupunta sa mga bomb ko, yung mga invites na hindi ko naman din nagagawa. So, sabi ko nga, syempre, hindi man po siya mabayaran ng pera. Yung tulong niya po sa akin, ipinapasa ko din po. Actually po, na-inspired po ako kasi yung mga katulad ni Sir Duncan, Sir Peewee, yung mga tumulong sa akin. Sabi ko kasi, dati, nanood lang po ako sa YouTube. Ngayon po, hindi po na-expect. Lalo nung tinext po ako ni Sir Duncan at ni Amiel. Nakita po yung pangalan ko. Wala po ako sa top earner, pero nandito po ako sa harapan. Ako na po yung ini-interview, ako na po yung nagtitestimolya. So, marami din po akong sinacrifice kahit na buntis po ako. Nagpupunta po ako ng Olongapo, Pangasinan para ibang ko lang po yung mga invites ng mga leader ko. So, ako po, may pera man po ako, wala. Ginugo ko po kahit utangin ko lang po yung pamasahe ko para mapuntahan ko lang yung tao. Hindi po ako nagre-reklamo dahil alam ko kung kahit isa lang po yan, baka yung isa na yan, siya po yung magpayaman sa akin. Yung best tip ko po, ako po isang housewife po. So, ako po ginagawa ko to para sa pamilya ko. Gusto ko rin tulungan ng asawa ko kasi ako po 4 na yung anak ko. Pero kasi ako po hindi po naranasan ang masarap na buhay. So, gusto ko po para sa kanila na ayoko nang mangyari sa buhay nila. Again, I'm Rochelle Madagisman Kunan. Dati po, naglalako ng merienda at balot. Ngayon po, certified B-Mobile. Soon to be Millionaires Club.